Mahinhing kinausap ni Maria ang kanyang asawa, "Mahal, pumunta ako sa ospital ngayon para sa check-up." Sabi ng doktor, 4 na buwan na matapos akong manganak kaya pwede na ulit tayong maging matalik sa isa't isa. Nang gabing iyon, sinadya niyang mag-spray ng kaunting pabango at tahimik na sumiksik sa ilalim ng kumot, lumalapit sa asawa. Hindi niya inaasahan na wala man lang ikatiting na gana si Dennis. Itinulak siya nito palayo at bahagya pang sinuntok ang braso niya na nagdulot ng kumikirot na sakit. "Ganitong oras na, iyan pa rin ba ang iniisip mo? Nagtatrabaho ako sa labas, araw-araw pagod na pagod ako hanggang mamatay. Ilang araw lang na walang lalaki sa tabi mo, hindi mo na agad matiis." Hinimas ni Maria ang kanyang braso, puno ng hinanakit ang puso, ngunit pinilit pa rin niyang lumapit. "Mahal, ang tagal na nating hindi naging malapit sa isa't isa, miss na kita." Nang maamoy ang pabango sa katawan niya, agad siyang sinipa ni Dennis palayo ng halos kalahating metro. "Anong inispray mo at napakamapanukso ng amoy? Kung talagang hindi mo na matiis, humanap ka ng sarili mong paraan para solusyonan iyan. Pagod ako, wag mo akong istorbohin." Hinila ni Dennis ang kumot para takpan ang buong katawan nito. Nakahiga lang si Maria sa isang tabi, pakiramdam niya ay inabandona siya. Mula nang magbuntis siya noong nakaraang taon, palagi siyang nasa bahay para magpahinga, ibinuhos ang buong atensyon at oras para sa pamilya, at halos hindi lumalabas para makihalubilo sa iba. Sa buong 1 taon ng kanyang pagbubuntis, hindi man lang siya hinawakan ni Dennis. Kahit na noong nagbubuntis siya ay mayroon pa rin siyang pangangailangan, sinabihan lang siya ng kanyang asawa na magtiis upang hindi maapektuhan ang bata. Napilitan siyang kimkimin ang lahat ng emosyon. Ngayong nakabawi na ang kanyang katawan, at sa loob ng 1 taon na walang nangyari sa kanila bilang mag-asawa, umaasa si Maria na maging malapit muli sila. Ngunit patuloy pa ring gumagawa ng dahilan si Dennis para tanggihan siya. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila, mabibilang sa daliri kung ilang beses silang naging matalik sa isa't isa. Dati, idinadahilan nitong bago pa lang siyang nanganak, pero ngayon ay kinumpirma na ng doktor na ganap ng maayos ang kanyang kalusugan, ngunit ayaw pa rin siyang hawakan ni Dennis at bihira pa itong magpakita ng lambing sa kanilang anak. Sobrang lungkot ni Maria pero alam niyang hindi pwedeng pilitin ng babae ang lalaki, kaya naisip na lang niya na humanap ng ibang paraan para pasayahin ang asawa. Habang nag-iisip pa siya kung ano ba ang nagawa niyang mali ngayong gabi, biglang nagsalita si Dennis, "Nga pala, bukas na promote si Mark sa kumpanya, inimbitahan kaming mga magkakatrabaho na mag-inuman. Huwag ka nang magluto bukas. Sumama ka na lang sa akin sa gabi. Siguraduhin mong mag-ayos ka at magsuot ng maganda, huwag mo akong ipahiya." Nang marinig iyon, nakaramdam ng ginhawa si Maria, kahit papaano ay gusto pa rin siyang isama ng asawa. Agad siyang tumango. "Opo, sige po." Nang sumunod na gabi, isinuot niya ang damit na inihanda ng asawa at nag-ayos ng mabuti. Ipinagkatiwala muna niya ang anak sa kanilang yaya. Kumikita si Dennis ng halos 200,000 pesos bawat buwan bilang isang maliit na pinuno sa kumpanya, sapat para buhayin ang buong pamilya. Pagdating nila sa restaurant kung saan gaganapin ang party, napansin ni Maria na halos puro lalaki ang naroon at ilan lang ang nagdala ng kanilang asawa. Habang kumakain at umiinom, nagtatawanan at masayang nag-uusap ang mga lalaki at hindi niya alam kung paano makikisali. Ang nakaupo sa tapat niya ay si Thomas, isang matataas na opisyal at siya ring direktang boss ni Dennis. May kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Thomas. Dati ring nagtrabaho si Maria sa kumpanyang ito, ngunit nang maging seryoso ang relasyon nila ni Dennis, kusa siyang nagbitiw sa trabaho dahil bawal ang magkarelasyon sa loob ng opisina nila. Dati niya ring naging boss si Thomas, malamig ang pakikitungo at napakahigpit, ngunit nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanya. Dahil nakaramdam siya ng pagkailang sa mga titig nito, sumiksik si Maria sa asawa at bumulong, "Mahal, ingatan mo ang kalusugan mo,
hinay-hinay lang sa pag-inom ng alak. Kasalukuyang nagtataas ng baso si Dennis, kaya nang marinig iyon ay napakunot noo siya. Usapang lalaki ito, huwag ka nang makialam. Malinaw na napansin din ni Dennis ang mga titig ni Tomas, ngunit imbes na mainis, siniko pa niya si Maria, anong tinutunganga mo dyan? Bilis, ipagkuha mo ng pagkain si General Manager Tomas, bakit ba wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari? Naisip ni Maria na tinulungan din siya ni Tomas dati sa trabaho, kaya hindi na siya tumanggi. Ipinagkuha niya ito ng isang pirasong bola-bola. General Manager Tomas, tikman niyo po ito. Sabi nila ito raw ang specialty ng restaurant na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinain lang ni Tomas ang bola-bola na mismong siya ang kumuha at tiningnan siya nito ng maihalong pag-angkin. Salamat, ang sarap, tikman mo rin itong putahing ito. Sa isang sitwasyon na maraming tao, ang lantarang pagtugon ni Tomas ay nagpalito at nagpakaba kay Maria. Nakaupo lang ang asawa niya sa tabi niya pero nagkunwari itong walang nakita at isinenyas pa sa kanya na ipagsali ng alak si Tomas. Pamilyar si Maria sa motibo ng kanyang asawa. Noong nakaraang linggo, may kasamahan sa trabaho na napromote kaya nadismaya si Dennis at ang desisyon sa promosyon ay hawak ni Tomas. Dati na itong may malabong pagtingin sa kanya pero hindi lang sinasabi. Sa totoo lang, hindi gusto ni Maria si Tomas dahil isa itong taong malamig at mahigpit. Nang makita niyang kayang lunukin ni Dennis ang pride nito para lang sipsipin si Tomas, nagalit si Maria at dire-diretsong ininom ang 2 baso ng alak. Sa kalagitnaan ng piging, may nanukso nang makita nilang nakatitig ng maigi si Tomas sa kanya, kaya nakipag-usap din ito. Mukhang sa ilang taong pag-alis mo sa trabaho ay inaalagaan ka naman ng mabuti ni Dennis, ano? Salamat sa pag-aalala, General Manager Tomas. Napakabuti ng asawa ko sa akin, sagot ni Maria. Kahit na sa loob-loob niya ay hindi siya masaya. Bahagyang humiti si Tomas, kung ganoon, mabuti naman. Tanging siya lang ang nakakaalam ng katotohanan sa likod ng kasal na ito. Patuloy pa ring nakikipagtawanan si Dennis sa mga kasamahan nito, ni hindi man lang siya tiningnan kahit isang beses. Matapos makainom ng ilang baso pa, nagsimulang makaramdam ng diskomportableng pakiramdam si Maria. Dahil ilang buwan pa lang siyang nanganganak, marami pa siyang gatas, at dahil matagal siyang nasa labas ngayon, nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa banyo para ayusin ang sarili. Napakaganda ng damit na pinili ni Dennis pero medyo manipis ang tela nito. Mabuti na lang at nagdala siya ng jacket para makapaghanda. Nang palabas na sana siya, isang matangkad na anino ang biglang sumulpot at itinulak siya papasok sa isang cubicle. Nang makita niya ng malinaw ang mukha, kumabog ng mabilis ang puso niya. Banyo ito ng mga babae, anong gagawin mo? Iniipit siya ni Tomas sa pader, mapangahas ang kanyang mga mata. Tayo lang 2 rito, ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Taranta at nagpumigla si Maria. General Manager Tomas, bitawan mo ako, nasa labas ang asawa ko. Tumawa si Tomas, hulaan mo kung bakit ako pumunta sa party na ito ngayong gabi. Sa tingin mo ba alam ni Dennis na sinundan kita rito? Itinuturing pa ba ninyong mag-asawa ang isa't isa? Ang tagal na niyang hindi ka hinahawakan, hindi ba? Pababang ng pababa ang boses niya na puno ng pang-aakit. Sa totoo lang, ang piging na ito ngayong gabi ay mismong asawa mo ang nag-organisa. Ang damit na suot mo, ako ang bumili niyan. Napakaganda mo sa suot mo. Mula nang pumasok ka, nakatitig na ako sa'yo, Maria. Ang bango mo, amoy ba iyan ng isang bagong panganak na babae? Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Tomas. Sinubukan ni Maria na itulak siya, ngunit sa tangkad nitong halos 1.8 metro at sa higit na lakas nito, ganap siyang nakontrol ng lalaki, kaya hindi siya makawala sa pagkakayakap nito. Matagal na rin mula nang may humawak na lalaki kay Maria. Nakaramdam ng kaunting kaba at reaksyon ang kanyang katawan, ngunit sinasabi ng kanyang isip na kailangan niyang tumanggi.
General Manager Tomas, pakiusap, huwag mo akong tratuhin ng ganito. Naging estudyante mo ako, ikaw ang nagpasok sa akin sa industriyang ito, itinuturing na nating guro at mag-aaral ang relasyon natin, hindi tama ito. Tila naging isang mitsa ang sinabing iyon na lalong nagpaigting sa pagyakap ni Tomas sa kanya. Kung hindi mo pinaalala, nakalimutan ko na iyon. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong gawin sa iyo. Mula pa nang una kang pumasok sa kumpanya, nakapukaw na ang pansin mo sa akin. Kahit na hindi ka ganoon kabilis makaintindi at palagi kang nagkakamali sa trabaho. Ang pagiging inosente mong iyon ang talagang nakakatuwa. Naisip ko noon na bagay kang pakasalan at maging asawa, na kahit sa bahay na lang kita palakihin balang araw. Sa panlabas, sinadya kong pahirapan ka, para lang sana aminin mo sa akin ng pribado ang iyong mga pagkakamali at unti-unting mapansin mo ako. Hindi ko akalain na ganoon kasama ang panlasa mo sa lalaki, hindi mo pinili ang isang mahusay na manager tulad ko. At pinili mo ang duwag na tulad ni Dennis. Talagang hindi ko maintindihan, mula sa moralidad, itsura, hanggang sa personal na yaman, saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Bakit hindi mo ako nagustuhan? Kahit hindi gusto ni Maria si Tomas, kailangan niyang aminin na ang hitsura at aura nito ay talagang hindi masama. Sa edad na 27 ay isa na itong senior leader, marami ring mga batang babae sa kumpanya ang palihim na humahanga sa kanya at siya lang ang tanging eksepsyon. Nang makita nitong tila nawala sa sarili at hindi na lumalaban si Maria, mabilis na inalis ni Tomas ang panlabas na jacket nito. Agad na nag-react ang katawan niya ayon sa natural na instinct. Dahil sobrang tagal na rin niyang walang buhay mag-asawa, nang humarap siya sa isang lalaking punong-puno ng masculine hormones, namula ang kanyang mukha at bumilis ang tibok ng puso niya. Gustong itulak ni Maria ang lalaki, pero nang hina ang kanyang mga kamay at paa, at nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa mga baso ng alak na ininom niya kanina. Bigla na lang yumuko si Tomas upang amuyin ang halimuyak sa katawan niya, at sa mababang boses ay patuloy na nanukso. Maria, ang asawa mo, para lang sipsipin ako ay inaasahan pa na mismong siya ang mag-aalay sa iyo para sa akin. Ngayon, sumama ka lang sa akin, at sa susunod na linggo ay mapupromote at tataas na ang sweldo ni Dennis. Ang masikip na espasyo sa loob ng banyo ay lalong nagpabigat sa presyon ng mga sinasabi nito. Naguluhan ang isip ni Maria sa mga narinig. Sa nakalipas na 2 taon, madalas siyang laitin ni Dennis na walang kwenta, na hindi man lang siya makatulong sa karera nito, at alam lang daw niyang gumastos habang nasa bahay. Gusto niya sanang tulungan ang asawa, ngunit limitado lang ang kakayahan niya. Ang alok ni Tomas ay sandaling nagpapabago sa desisyon niya, ngunit naisip niya na, hindi, masyado itong mali para sa kanyang asawa. Napansin ni Tomas ang pagbabago sa emosyon ni Maria, tila nahulaan ang iniisip niya. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong makapalag, mahigpit nitong hinawakan ang mga kamay niya. Ang matapang na amoy ng alak ay bumalot sa paligid, nang hindi umubra ang pang-aakit, nagsimula itong gumamit ng dahas. General Manager Tomas, huwag kang ganyan, hindi pwede. Eksakto nang may gagawin na sana si Tomas, biglang bumukas ang pinto ng banyo ng mga babae, at umalinggaw ang boses ng 2 babae. Ang mga kabataan ngayon ay wala nang sinasanto, kahit saan na lang ay malakas ang loob na gawin ang ganyang bagay, walang hiya-hiya. Hayaan mo na sila, Aling Rosa. Huwag mo na silang pakialaman, baka mag-asawa sila o magkasintahang naglalandian lang, bilisan na nating umalis. Nang marinig ang usapang iyon, sa sobrang hiya ay biglang nahimasmasan si Maria. Tama, hindi niya ito asawa kundi boss ng asawa niya. Paano niya magagawa ang bagay na ito kasama ang lalaking ito sa loob ng banyo? Natauhan din si Tomas dahil sa mga salitang iyon at sa malamig na simoy ng aircon mula sa labas na pumasok sa loob. Biglang nahagip ng mga mata ng lalaki ang pasa sa braso ni Maria. Ano tong sugat na ito? Sinaktan ka ba ni Dennis? Hindi.
Sasagutin na sana ni Maria para itanggi iyon nang biglang kumislap ang talim sa mga mata ni Tomas. Walang hiya. Akala niya karapat-dapat siya. Nang marinig ang boses na puno ng pag-aangkin, pilit na itinulak ni Maria si Tomas palayo. General Manager Tomas, isa po akong babaeng may asawa, at higit sa lahat, ang pasang ito ay aksidente ko lang nakuha, walang kinalaman dito ang asawa ko. Kahit na ang pasang iyon ay talagang galing sa suntok ni Dennis kagabi, naniniwala si Maria na hindi niya iyon sinadya. Kumpara sa lalaking nasa harap niya, gusto lang niyang makatakas ng mabilis hanggat maaari. Nang makitang umiiwas si Maria at ipinapaalala ang katayuan nito, gusto na naman sana siyang yakapin ni Tomas, pero agad siyang umatras, at sa wakas ay napilitan din itong bitawan siya. Sa pagkakataon na iyon, malakas siyang itinulak ni Maria, dali-daling kinuha ang kanyang jacket at tumakbo paalis. Bago siya makalayo, pinigilan ni Tomas ang kanyang kamay, seryoso ang mga mata. Maria, ang lahat ng sinabi ko kanina ay totoo mula sa puso ko. Para sa kinabukasan ng asawa mo, pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mo talagang makipaghiwalay, hihintayin kita. Hindi sumagot si Maria. Mariin niyang inalis ang kamay nito at tumakbo palabas. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili bago bumalik sa hapagkainan. Sa buong natitirang oras ng pagkain, tahimik lang si Maria at hindi makatingin kay Tomas at hindi rin na siya tinukso pa ng lalaki. Nagkunwari pa rin si Dennis na walang nangyari, ngunit pag-uwi nila sa bahay, naging mas malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nang gabing iyon, itinulak pa siya nito sa isang tabi habang natutulog. Dahil sa nangyari sa banyo, nakonsensya ng kaunti si Maria, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Ilang araw ang lumipas, habang nag-aalaga ng bata sa bahay, narinig ni Maria ang malakas na boses ni Dennis mula sa sala. Pagkain ba ang tawag dito? Wala kang kwenta, wala kang kayang gawing tama. Bakit pa kita binubuhay? Lumabas siya at nakitang galit na galit ito dahil masyadong maalat ang pagkain kaya itinapon nito ang buong mesa. Kamakailan lang ay talagang nanlamig na ito at ngayon ay naglalabas pa ng walang batayang galit kaya nakaramdam siya ng matinding lungkot. Kapag ba ang lalaki ay may problema sa kumpanya, may karapatan na silang bulihin ang asawa at anak nila? Ang mga naipong hinanakit sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon ay tuluyan ng sumabog mula kay Maria. Dennis, kung gusto mong magalit, gawin mo sa labas, huwag mong ibunton sa akin ang galit mo pagdating mo sa bahay. Hindi kita matulungan sa trabaho mo, pero wala rin naman akong utang sa'yo. Nang marinig iyon, sumiklab ang galit ni Dennis, hinugot nito ang kanyang sinturon, sinampal siya ng napakalakas at masakit. Papalag sana si Maria pero sinipa siya nito kaya siya natumba sa sahig. Ang mukha nito ngayon ay hindi na tulad ng isang normal na asawa kundi parang isang demonyo. Ibinato nito ang salamin sa sahig at malamig ang boses na nagsalita, "Hayop ka, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Noong gabing iyon na dinala kita sa labas, hindi mo ba naintindihan kung ano ang dapat mong gawin? Inutusan kitang pagsilbihan si General Manager Tomas. Hindi mo ba naunawaan ang ibig kong sabihin?" Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Nanginig si Maria. "Ang sakit, bitawan mo ako. Buti nga sa'yo." Sinabunutan ni Dennis ang buhok niya, namumula ang mga mata nito. Ngayong quarter ay 3 lang ang slot para sa promotion. Akala ko matapos ang gabing iyon ay siguradong ako na ang pipiliin. Sino ba namang mag-aakala na ngayon ay walang ginawa si Tomas at pinalayas pa ako? Alam mo ba? Ang matandang tuso na iyon. Pinaglalaruan lang ako. Muntik ko nang mawala ang trabaho ko ngayon, kailangan ko pang sipsipin ang lahat ng leader para lang mapanatili ang posisyon ko. Buwisit, lalo akong nagagalit pag naiisip ko iyon. Alam ko na ikaw ang may kasalanan. Ang babaeng to, walang utang na loob. Araw-araw nagmamakaawa ka ng ganyan, ngayon naman nagkukunwari kang birhen. Bihira na nga lang akong humingi ng pabor na kaya mong gawin.
tapos hindi mo pa nagawa ng maayos. Anong silbi ng pag-aalaga ko sa isang walang kwentang babae na tulad mo? Habang nagmumura, patuloy din siyang hinahampas ng sinturon. Walang hiyang babae. Nang marinig ni Maria ang mga baluktot nitong katwiran para ipagtanggol ang sarili, tuluyan na siyang nabaliw sa galit dito. Ah! Dennis, hayop ka. Kaya pala alam ni Dennis ang lahat ng bagay at siya mismo ang nag-ayos ng lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Maria, sabay silang lumingon ni Dennis sa direksyon yun. Sumulyap si Maria, mensahe iyon mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi niya inasahan na agad hahablutin ni Dennis ang telepono niya, binuksan para basahin, sabay ngiti ng may panlalamig, may halaga ka pa pala. Namimiss ka pa rin pala ng kalaguyo mo. Ibinato nito pabalik ang telepono kay Maria. Binasa niya ng mabilis ang mensahe, mula nga sa isang hindi kilalang numero, ngunit halatang boses iyon ni Tomas. Marahil nagtanong ito sa iba para makuha ang numero niya. Sa mensahe, sinabi ni Tomas na noong nasa banyo sila ay nahulog niya ang kanyang ipit sa buhok, at napulot daw ito ni Tomas, gusto raw nitong maghanap ng oras para isauli iyon. Tiningnan ni Dennis si Maria na para bang may nadiskobring nakakatuwang laruan, tinitingnan ang mensahe ni Tomas. May nangyari na ba sa inyong dalawa noong gabing iyon? Kung ganoon, bakit pinapahirapan pa niya ako nitong mga nakaraang araw? Siguro dahil hindi ka nasiyahan kaya may ibinulong ka sa kanya noong nagsumbong ka? Sumingkit ang mga mata nito, parang nakakasiguro ng si Maria ang sumira sa mga plano niya, lalong dumilim ang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kamay at sinampal si Maria muli. Paano ba kita tinatrato, ha? Walang hiyang babae. Napasubsob si Maria sa sofa dahil sa sampal. Sa harap ng mga paratang nito, pakiramdam niya ay isa siyang malaking biro. Iningatan niya ang kanyang sarili para dito, tapos ang naging kapalit ay ganitong pambubugbog. Noong una, inisip pa ni Maria na sinasadya lang ni Tomas na sirain ang relasyon nilang mag-asawa noong araw na iyon, pero ang nakakatawa, siya pala ang pinakamalaking tanga. Nang matanggal ang maskara ni Dennis, mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga sinabi ni Tomas. Walang pakialam si Maria kung bakit pinaglalaruan ni Tomas si Dennis, ngunit para lang ma-promote ito, walang pag-aalin lang ang ginawa siya nitong biktima. Nang hindi naging matagumpay ang plano, bumaling ito sa kanya at pinahirapan at binugbog siya ng walang awa. Ang lalaking ito ay wala man lang ni katiting na pagmamahal sa kanya, at laging ginagamit lang siya. Bumagsak sa kailaliman ang puso ni Maria. Iyon lang pala ang halaga ng 3 taong pagmamahalan nila. Sa sandaling iyon, naalala niya ang huling sinabi ni Tomas. Marahil ay matagal na nitong alam na magdidiborsyo sila. Tama, ngayon na ngayon din ay gusto na niyang makipaghiwalay kay Dennis. Hindi siya isang baliw na masokista na natutuwa sa pang-aabuso, walang babae ang binubugbog na at kaya pa ring magparaya. Tumingala si Maria para tingnan ang natutulog na anak sa malapit na duyan, ang mga salitang lalabas na sana sa kanyang bibig ay nagbuhol sa kanyang lalamunan. Dennis, sumusobra ka na talaga. Hindi mo ako pag-aari, wala akong obligasyong magsakripisyo para sa karera mo. Para sa anak natin, ayaw ko nang makipagtalo. Sinundan ni Dennis ang kanyang tingin at nakita rin ang natutulog na bata. Hindi inasahan na ang ginawang ito imbes na magpakalma rito, ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang matinding galit. Umiling ito, kinuha ang sinturon, at habang pumapalo ay nagmumura, huwag na huwag mong babanggitin ang batang iyan sa akin. Putragis, hindi pa kita ginagalaw, hindi ko anak iyan. Walang kwentang babae. 3 taon na ang nakakaraan, nakita ko na ang kakaibang tingin sa iyo ni Tomas. Noong una nakita kong maganda ka at madaling kontrolin, kailangan ko rin naman mag-asawa, kaya pinakasalan na kita para matapos na. Naisip ko na senior manager sa kumpanya si Tomas, baka maging kapaki-pakinabang siya balang araw. Tungkol naman sa bastardong anak na iyan. Nagkunwari akong wala akong nakikita,
pero hindi ko akalain na wala ka talagang silbi. Hindi ba lagi kang nagtataka kung bakit ayaw kitang hawakan? Dahil sa gabi pagkatabi kita, nasusuka lang ako. Nagpakawala si Dennis ng isang demonyong ngiti, diretso ang tingin sa mga mata ni Maria. Nakalimutan kong sabihin, akala mo ba yung ilang beses tayong naging matalik ay ako iyon? Hindi. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Maria habang nakatingin sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, pakiramdam ng puso niya ay tinamaan ng kidlat. Ang anak niya ay hindi kay Dennis, at ang lalaking nakasiping niya ay hindi rin ito. Pilit na tumayo si Maria, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, halos mabaliw na sa galit. Sino? Sino ang kasama ko noong mga gabing iyon? Dahan-dahang hinaplos ni Dennis ang kanyang buhok, nagpakawala ng mas nakakabaliw ng ngiti. Asawa ko, syempre si Thomas. Talagang baliw na baliw siya sa'yo. Noong gabi ng kasal natin alam mo naman na walang nangyari. Ang unang gabing inaakala mo ay nangyari paglipas ng 3 buwan sa isang hotel. Nang mga oras na iyon hindi nadagdagan ang sweldo ko, si Thomas naman ay nagpakalasing sa party ng kumpanya, laging binabanggit ang pangalan mo. Nakaisip agad ako at tinawagan kita noong gabing iyon, uminom ka ng gatas na inihanda ko. Kaya wala kang malay at walang alam. Nakalimutan mo na ba? Nang sumunod na buwan umakyat ang sweldo ko sa 100,000 pesos kada buwan. Pagkarinig nito, halos sumabog na sa galit si Maria. Ginamit na walang hiyang ito ang sarili niyang asawa para sa sarili nitong kapakinabangan. Hindi pa rin tumitigil si Dennis. Ang pangalawang beses na iniisip mo na nangyari 1 taon na ang nakalipas, inimbita ko si Thomas sa bahay. Noong panahon na iyon, lagi siyang may negatibong tingin sa akin, kaya gusto ko siyang sipsipin. Noong gabing iyon, ininom mo ang gamot na tinimpla ko at nahulog ka sa matinding pagkahilo. Sinabi ko kay Thomas na adik ka sa bagay na iyon, na hindi mo kayang mabuhay ng walang lalaki. Nung una, nagmalinis pa siya at gusto pang tumawag ng pulis, pero nang makita ka niya, hindi niya na napigilan ang sarili. Tapos alam mo na, na-promote ulit ako, hindi ko lang inaasahan na noong gabing yon, nabuntis ka sa anak niya. Sinulyapan nito ang bata. Agad na humarang si Maria sa harap ng anak niya. Noong una hindi ko planong hayaan kang manganak, pero iniisip ko na pwede kong gawing hostage ang bastardong ito. Hindi pa alam ni Thomas na anak niya to, gusto pa ba niya akong sipain palabas ng kumpanya? Maghintay lang siya. Tumigil ka na. Umiling si Maria, hindi makapaniwala. Hanggang sa puntong ito, wala na siyang ibang salitang maisip para ilarawan ang lalaking ito, kundi isang demonyo. Dumampot siya ng kahit anong bagay malapit sa kanya at malakas na ibinato ito kay Dennis. Dennis, nakakatakot ka. Hayop ka, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Gusto kitang patayin. Ngunit isa lamang siyang babae, paano siya lalaban kay Dennis? Sa huli, sa gitna ng pagmumura at pang-aabuso nito, naranasan ni Maria ang isang malaimpyernong gabi. Kinaumagahan, determinado siyang pumunta sa korte para maghain ng divorce, ngunit mariing tumanggi si Dennis. Matalino ang asawa niya, sinusuntok lang siya nito sa mga bahaging madaling itago, kaya walang malinaw na ebidensya ng pasa sa kanyang katawan. Inisip ng korte na kulang ang ebidensya niya at hinihingan pa siya ng dagdag para patunayan ang pagkasira ng relasyon nila. Sa sitwasyong ito, kakailanganing maghiwalay muna ni Maria at ng asawa ng 1 taon bago tuluyang makapag-divorce sa demonyong iyon. Mula noong araw na iyon, hindi na nagpanggap na mabait si Dennis, sa kumpanya ay minamaliit siya, at pag-uwi sa bahay ay nag-aastang hari. Ganoon pa man, marahil dahil natatakot si Dennis na kumukuha siya ng ebidensya, kaya bihira na itong manakit. Nakahinga ng kaunti si Maria dahil dito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay makahanap ng ebidensya ng mga krimen nito para mabilis siyang makatakas. Makalipas ang ilang araw, habang sumasakit ang ulo ni Maria sa pag-iisip ng paraan
umuwi si Dennis na lasing. Nang gabing iyon, napakagabi na nitong umuwi at paika-ika pa maglakad. Pagdating, dumiretso agad ito sa banyo. Marahil dahil sa kalasingan kaya naiwan ni Dennis ang telepono niya sa maliit na mesa. Nakabukas pa ang screen at biglang may pumasok na ideya sa isip ni Maria. Nang abuso siya, ginamit siyang parang kasangkapan, ano mang gagawin niya ngayon ay sadyang makatarungan lang, ito ay isang bihirang pagkakataon. Mabilis niyang binuksan ang photo album ni Dennis, naghahanap ng anumang senyales ng pagtataksil sa mga nakalipas na taon. Isang lalaking nasa edad 20 pataas, 3 taon ng kasal pero hindi man lang ginalaw ang asawa, napakakaiba nito. Habang naliligo ito, binuksan ni Maria ang album at agad siyang natigilan. Ang mga natuklasan niya ay higit pa sa inaasahan niya. Sa loob ng album ay may maraming video na nagpasikip sa kanyang paghinga dahil sa gulat. Dali-dali niyang hininaan ang volume at nagbukas ng isang random na video para panoorin. Sa video ay may 2 batang lalaki na magkayakap sa kama. Ang eksena ay masyadong matalik kaya nakaramdam siya ng pandidiri. Ilang segundo pa lang, naunawaan na ni Maria ang nangyayari. Bakla ba si Dennis? Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, sinimulang balikan ni Maria ang maraming detalye nitong nakaraang 3 taon. Halimbawa, kung minsan ay mas maarte pa si Dennis sa hitsura nito kaysa sa kanya, gumagamit pa ng eyebrow pencil, lip balm at body lotion. Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi kailanman nagkusang humawak ito sa kanya at hindi rin ito nakikipagkita sa kahit sinong babae sa labas. Alam ni Maria na hindi siya pangit at masasabi pang maganda siya, ngunit kahit anong pagpapapansin ang gawin niya, hindi man lang naapektuhan ang asawa niya. Minsan, nagduda si Maria sa pisikal na kakayahan ni Dennis, ngunit hindi siya kailanman nanisi o nagpakita ng inis. Ngayon, matapos mapanood ang mga video sa telepono, naunawaan na niya na hindi sa ayaw nito sa kanya, kundi wala talaga itong gusto sa mga babae. Kaya pala mahilig itong pumunta sa GFX para mag-workout. Mahilig magsuot ng purong puting medyas at madalas manood ng mga video ng kalalakihang nagpapakita ng ebis sa internet. Kaya pala simula noong una itong magtapat, hindi talaga siya minahal nito ng totoo. Pinakasalan lang nito si Maria para itago ang totoong pagkatao at gender preference nito at ginawang isang dula ang kasal para sa pansariling interes. Ipinagpatuloy ni Maria ang pag-scroll sa mga larawan sa album at nakitang kamakailan lang ay may mga naked video si Dennis kasama ng iba. Nagdalawang isip siya ng ilang segundo, ngunit binuksan pa rin niya iyon. Ang eksena sa loob ay walang pinagkaiba sa isang profesional na pornografiya at lumampas pa nga sa limitasyon. Ang ginagawa nila ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Maria, nagpasama ng kanyang pakiramdam pisikal man at mental. Ang pangangailangang pisikal niya ay normal naman pala, gumaganap lang siyang babae sa relasyon nila. Ngayong gabi ay tiyak na humanap ito ng mga lalaki at nilasing hanggang sa mawalan ng malay pagkatapos ng kaligayahan nila. Nang pag-isipan iyon, napagtanto ni Maria na sa loob ng 3 taon ay madalas na palang nangyayari ang ganitong bagay. Akala niya ay nag-o-overtime ito, may meeting o nagso-socialize, pero ang totoo, kasama niya ang ibang mga lalaki. Nang maisip ito, nasusuka si Maria. Mabuti na lang at hindi kailanman ginalaw nito si Maria, dahil kung hindi, baka natakot na siyang mahawaan pa ng sakit. Nagbukas pa si Maria ng ilang video, pero wala na siyang nakitang bago. Nang susuriin na sana niya ang iba pang apps, hindi sinasadyang nakita niya ang isang picture ng presyo o quotation sa telepono ng asawa. Para saan kaya ito kinuna ng litrato ni Dennis? Baka kaya. Hindi na nag-isip pa si Maria, agad niyang inilabas ang kanyang telepono at mabilis na nasave ang lahat ng ebidensyang ito. Kahit na sa kapwa lalaki pa ito nagtaksil, ito ay pagtataksil pa rin at nilinlang pa siya nitong magpakasal, mas lalong malala ang sitwasyon. Katatapos lang niya mag-save, hindi pa nakakalipas ang ilang minuto nang lumabas si Dennis mula sa banyo.
Nagulat at napaigtad si Maria, nagmamadaling ibinalik ang telepono sa orihinal na posisyon. Sa kasalukuyan, magkahiwalay na silang natutulog. Nakita ni Dennis si Maria na papasok na ng kwarto. Umiling-iling lang ito at mukhang 70% na lasing pa rin. Nasa kalagitnaan ng paggising at pagkakatulog, baka natakot itong madulas at makapagsalita, kaya hindi man lang ito nagsalita ng kahit isang salita sa kanya. Pagkakita nito, mabilis na bumalik sa kanyang kwarto si Maria at inilock ang pinto. Kinagabihan, hindi siya makatulog sa kakaisip. Kinaumagahan, napagpasyahan niyang tawagan si Thomas. Alam niya na kung aasa lamang siya sa kanyang sarili, gaano man siya magsikap, makakapag-akusa lang siya kay Dennis ng pakikiapid at makakakuha ng kaunting pera para sa diborsyo. Ngunit ang mga sugat at pasakit na pinagdaanan niya sa nakalipas na 3 taon ay hindi kayang tumbasan ng pera. Sa pagkakataong ito, gusto niyang masira ng tuluyan ang reputasyon nito at mawala ang lahat dito. Batay sa kanyang hinala kagabi, malaki ang posibilidad na tumatanggap si Dennis ng suhol o kickback mula sa mga kasosyo ng kumpanya, ngunit matagal na siyang hindi bumibisita sa opisina, kaya wala siyang hawak na bagong ebidensya. Kaya kailangan niyang makipagtulungan kay Thomas. Sinabi nito na tutulungan siya nito at kung minsan ang kaaway ng iyong kaaway ay maaaring maging kakampi. Mula pa noong nagtapos sila sa pag-aaral, napansin na ni Maria na hindi gusto ni Thomas si Dennis. Iyon ang dahilan kung bakit pilit na nagpapalakas at sumisipsip si Dennis sa kanya. Maging dahil man ito kay Maria o hindi, sa kasalukuyan, gusto rin ni Thomas na patalsikin si Dennis sa kumpanya. May gusto pa rin sa kanya si Thomas at dahil sa bentaheng ito, wala siyang nakikitang rason upang hindi gamitin ito para pabagsakin si Dennis. Inayos ni Maria ang kanyang damit, naglagay ng manipis na makeup at naghanda sa pag-alis. Pinapunta siya ni Thomas sa bahay nito. Alam niya ang maaaring naiisip ng lalaki, ngunit kailangan niyang pumunta ngayon. Nang makarating siya roon, natuklasan ni Maria na nakatira si Thomas sa isang malaking bahay. Kinalma niya ang kanyang sarili, saka kumatok sa pinto. Makalipas ang ilang segundo, binuksan ni Thomas ang pinto at agad siyang hinila papasok. Nang makita siyang dumating, kitang-kita sa mukha nito ang labis na kagalakan. Maria, dito ka maupo. Umupo si Thomas sa sofa at tinawag si Maria para tumabi sa kanya. Puno siya ng mabibigat na iniisip at medyo maingat kaya umupo lang siya sa tapat nito. Umiti si Thomas at kinuha mula sa mesa ang brooch na nabanggit niya sa mensahe bago ito. Tiningnan ito ni Maria, kanya nga iyon. Maria, ito ay noong huling beses natin sa restaurant, habang nagtutulakan tayo ay nahulog mo. Medyo nakarami ako ng inom noong gabing iyon kaya siguro lumampas ako sa limitasyon. Huwag mo na lang masyadong isipin. Isa pa, kaya kita inimbitahan sa bahay ko, ay wala naman akong ibang intensyon. Gusto ko lang ipakita sa iyo na ang kondisyon ko ay talagang mas maganda kaysa kay Dennis. Tiningnan lang siya ni Maria, pero hindi siya nagsalita. Kahit nagpapasikat ito o hindi, hindi iyon ang ipinunta niya. Kinuha niya ang kanyang brooch at inilagay iyon sa kanyang bag sabay sagot, salamat. Nga pala, noong umaga tumawag ka at sinabing may gusto kang pag-usapan ng harapan, tungkol saan ba iyon ngayon? Tinitigan siya ni Thomas, tila may pananabik sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi talaga alam ni Maria kung paano sisimulan ang lahat. Una, naging boss niya ito noon, sobrang higpit kaya natatakot siya. Pangalawa, pagkatapos ng lahat ng kwento ni Dennis tungkol dito, nakaramdam siya ng hiya at ilang nang magkita silang muli. Sa puso ni Maria ay naroon pa rin ang hinanakit dahil sa ginawa nito noon, pero ngayon ay kailangan niya ng tulong nito. Uminom siya ng isang lagok na tubig, nag-isip kung paano bubuksan ang usapan. General Manager Thomas, gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo. Tinitigan siya ng lalaki nang hindi kumukurap. Sige, sabihin mo. Itinaas ni Maria ang manggas ng kanyang damit upang ipakita ang mga pasa na medyo naghihilom na. Tama ang hinala mo noong nakaraang beses,
binubugbog ako ni Dennis, gusto ko siyang idiborsyo. Higit pa doon, niloko niya akong magpakasal sa kanya at mayroon siyang iba. Sinulyapan niya si Thomas, nag-alinlangan bago nagpatuloy, ginamit din niya ako para makakuha ng pabor at pakinabang mula sa iyo. Kahapon, nakakita ako ng ilang ebidensya sa telepono niya na ibinebenta niya ang impormasyon ng kumpanya. Napakadami na niyang ginawang kasamaan, gusto kong parusahan siya ng batas, ngunit kailangan ko ang tulong mo. Tinitigan siya ni Thomas, ang mga mata nito ay nagpapakita ng komplikadong emosyon. Siyempre, tutulungan kita, pero paano mo ako babayaran? Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Maria, napatingin si Maria sa kanya, hindi alam kung ano ang dapat maging reaksyon. General Manager Thomas, nagulat ako. Malakas siyang hinila ni Thomas kaya napasandal si Maria sa dibdib nito. Hinaplos nito ang kanyang buhok, marahang inaamo siya, Maria, matagal na kitang gusto. Habang nagsasalita, papalapit ang kanyang labi sa liig niya. Susubukan sanang itulak ni Maria ang lalaki, ngunit mahigpit siyang niyakap nito. Maria, wag mo na akong tanggihan pa. Gusto talaga kitang pakasalan. Pagkatapos mo siyang hiwalayan, pumunta ka sa akin. Hindi ako bakla. Gusto talaga kita, pakasalan mo na ako. Kinagabihan, pagkatapos niyang makausap si Thomas, lihim na sinundan ni Maria si Dennis sa isang bar. Dahil alam niya na may gusto sa kapwa lalaki si Dennis, naniniwala siya na hindi ito makakatiis araw-araw na mabuhay ng tahimik at inosente. Nang matapos ang trabaho nito, nakita ni Maria si Dennis na nakaupo sa sofa, mukhang napakasaya. Makalipas ang ilang sandali, nagpalit ito ng damit at lumabas. Sinundan niya ito at nakita niya itong nakikipagtawanan sa isang maskuladong lalaki sa loob ng sasakyan at nagpakita pa ng ilang malalambing na galaw. Makalipas ang kalahating oras, pumunta sina Maria at Tomas sa isang hotel upang magrenta ng kwarto. Buong hapon na siyang nagmamanman, tahimik na inirecord ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos nito, ipinadala ni Maria ang lahat kay Tomas. Kinabukasan, lahat ng kasamahan nila sa kumpanya ay nakatanggap ng anonymous email na naglalaman ng dokumento ng mga larawan ni Dennis na nakikiapid sa ibang lalaki, pati na rin ang ilang litrato ng kanyang marangyang paggasta. Isinapubliko rin ni Maria sa social media ang tungkol sa pagiging bakla ni Dennis, ngunit nagpanggap na nagpakasal sa kanya, kasama ang lahat ng kanyang malamig na pakikitungo at pang-aabuso sa pamilya sa nakalipas na mga taon. Ibinunyag niya ang mga video ng pagtataksil na nakuha niya mula sa telepono ni Dennis at sunod-sunod ding inilabas ang mga larawan ng kamakailang pang-aabuso nito. Sa totoo lang, ang ilang mga pasa sa larawan ay ginawa mismo ni Maria, ngunit walang makakapagpatunay na hindi iyon kagagawa ni Dennis. Dati ay totoong sinaktan siya nito, idinagdag lang ni Maria ang ilang mga detalye at tutal halos totoo naman iyon. Ang mga netizen ay nagkaisa sa pagtatanggol kay Maria, sabay na nagtanong tungkol sa pinanggagalingan ng pambayad ni Dennis para sa mga maluluhong gastusin niya. Wala pang isang araw, nahanap ng mga netizen ang address ng kumpanya nito. Alam ni Maria na nangyari ang lahat ng ito dahil sa tulong ni Tomas. Ang mga paratang na naglalayong sirain si Dennis ay agad na napansin ng kumpanya. Sa loob ng ilang araw, muling inimbestigahan ni Tomas ang lahat ng mga proyektong hinawakan ni Dennis noon. At gaya ng inaasahan, maraming butas at kalokohan sa mga pakikipagtulungan nila sa iba. Sa kanyang pagtatrabaho ng ilang taon, nakatanggap ng maraming suhol si Dennis, at isiniwalat pa nito ang panloob na impormasyon ng kumpanya sa mga kalaban upang kumita ng personal na pera. Maraming tapat at seryosong kliyente ang matagal nang hindi masaya at nais na kanselahin ang kontrata dahil si Dennis mismo ang nagdudulot ng matinding pinsala sa kapakanan ng kumpanya. Ang ilang lider ay alam ang konting impormasyon, ngunit piniling ipikit na lamang ang mga mata. Dahil sa kaguluhan at ingay ng isyu na ito ngayon, wala nang may gustong ipagtanggol pa ang isang itinakwil ng piyesa na tulad ni Dennis. Kahit na ang ilang mga namumuno ay natatakot na baka ilaglag sila ni Dennis,
kaya ipinasa nila rito ang lahat ng problema sa pondo. Ginawa siyang scapegoat para mabilisang maresolba ang issue. Dahil alam niya na tinalikuran na siya, nagkunwaring kalmado si Dennis at patuloy na naghahanap ng pagkakataong makipagkita kay Tomas, pero hindi siya pinansin nito. Agad na ipinasa ni Tomas ang lahat ng ebidensya sa legal department at kinumpiska ang lahat ng pera at yaman na ibinulsa nito. Sa harap ng patong-patong na ebidensya, nagsumite muli si Maria ng papel para sa diborsyo. Sa pagkakataong ito, inaprubahan ng korte at tuluyan na rin siyang nakalaya. Sa pagdinig sa korte, tahimik na napakatagal ni Dennis, bago bigla nitong isiwalat na ang anak ni Maria ay tunay na anak ni Tomas. Batid na ang kanyang kasong pinansyal ay hindi na mapapasinungalingan, inamin nito na ginamit nga niya si Maria para kunin ang loob ng boss niya at kumita, ngunit hindi daw siya ang nakasiping dito kailanman. Kumpara sa galit niya kay Maria, mas matindi ang galit niya kay Tomas kaya inakusahan niyang ginahasa si Maria at humiling pa ng test. Kinumpirma ng resulta ng test na si Tomas nga ang biological father ng bata, at dahil nasangkot din ito sa mga lihim na transaksyon ng negosyo, kinailangan nitong managot sa batas. Sa pagkakataong ito, hindi nang hinayang si Dennis na hilahin si Tomas para sabay silang lumubog. Marahil inasahan na ni Tomas ang ganting ito, kaya bago pa managanap ito, nag-resign na siya, ngunit hindi niya akalain na sarili pala niyang dugo at laman ang sanggol. Siya ay parehong nagulat at nagalak ng sabihing, handa akong harapin ang parusa ng batas, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Hintayin mo ang pagbabalik ko, Nakita lang ni Maria si Tomas na pumasok sa korte, ngunit hindi siya sumagot sa lalaki. Dahil sa dami ng patong-patong na kaso, nasentensyahan si Dennis ng 20 taong pagkakakulong, samantalang 3 taon naman kay Tomas. Matapos makulong ni Dennis, agad na ibinenta ni Maria ang bahay kung saan sila tumira noon. Dahil ang lugar na iyon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng masasama at mapapait na alaala. Ang pinagbentahan ng bahay ay ipinambili niya ng bagong apartment. At mula sa masaklap na karanasan, nagsimula si Maria magtrabaho bilang isang vlogger content creator na nag-o-online selling para buhayin ang anak niya. Nalaman ng mga magulang ni Tomas na sarili nilang apo ang bata. Ang nanay niyang si Doña Carmen ay laging nagpapadala ng mga regalo at pera kay Maria. Tinanggap niya ang regalo para sa anak pero tumanggi sa pera. Kahit tinanggihan, naging mapagpasensya at nag-alala pa rin si Doña Carmen at minsan ay bumibisita sa kanya sa dahilan na gusto niyang makita ang apo niya. Sa bawat pagkakataon, dala ng matanda ang isang basket ng mga prutas, ilang laruan at mga bagong damit. Ang mga tingin niya sa apo niya ay palaging puno ng pagmamahal, kaya kahit anong iwas ni Maria, nararamdaman pa rin niya ng malinaw ang pagiging maalaga at pagmamahal ng isang lola para sa nag-iisang apo nito. Gustong-gusto rin ni Doña Carmen si Maria. Sa tuwing katapusan ng linggo na isasama niya ang kanyang apo na mamasyal, madalas niyang hinahawakan ang kamay ni Maria at masayang kinakausap. Ang maiinit na pag-aalaga at atensyon na iyon ay muling nagpatibok at nagpalambot sa puso ni Maria. Lumipas ang 3 taon, nag-umpisa ng maglakad ang anak niyang lalaki at nakalaya na rin sa kulungan si Tomas. Kapag napapag-usapan ang pangalan nito, hindi malaman ni Maria kung paano ito haharapin. Kahit hindi man ito ang nagsimula ng lahat, naging kasangkot pa rin ito at pinahirapan din siya nito noon. Naniniwala si Maria na totoo ang nararamdaman ni Tomas para sa kanya, at sa parehong beses ay pareho silang naging biktima sa isang laro ng chess, ngunit sa ngayon ay hindi pa rin niya lubusang matanggap ito. Gayunpaman, hindi na siya umiwas, lalo na kapag nagtatanong na ang kanyang anak tungkol sa kanyang ama. Nakalaya si Tomas sa edad na 36 na nagsasabing gusto niyang maging matatag at bumuo ng sariling karera. Maraming beses siyang nag-aabang sa labas ng bahay ni Maria, ipinapahayag ang kanyang pagnanais na magkabalikan sila. Ang negosyo ng pamilya ni Tomas ay maaaring hindi sobrang laki, ngunit nagkakahalaga ito ng daan-daang milyong piso. Matapos makalaya sa bilangguan,
ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa kumpanya ng kanyang pamilya. Kahit abala ito sa trabaho ay ginagawa niyang tumakbo papunta sa bahay ni Maria kapag mailibreng oras ito. Minsan, tinulungan siya ni Thomas sa pagkukumpuni sa bahay. Minsan ay pinapalitan ang sirang bumbilya, inaayos ang gripo, o sinasamahan sa ospital kapag maisakit ang anak. Wala siyang pakialam kung tumayo siya sa ilalim ng ulan mag-isa at maghintay para lamang bigyan ng payong si Maria, o kaya naman magdala ng mainit na lunchbox tuwing lunch break. Sa mga ganitong sitwasyon, tanging maikling salita lamang ang sinasabi ni Thomas, hindi siya umaasa na mapapatawad, kundi gusto lamang niyang bumawi. Lumipas ang isang buwan, sa isang bakasyon sa Baguio, aksidenteng nakita na naman niya si Thomas. Siyempre alam niya na sadyang sumunod ito doon. Matapos ang maraming taon, naliwanagan na si Maria sa maraming bagay. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na walang kinagis ng ama, at gusto rin niyang subukang magtiwala sa pag-ibig sa isa pang pagkakataon. Sa kinabukasan, magkakaroon pa ng pagkakataon na mabigyan ang kanyang anak ng magandang kinabukasan, bagay na hindi niya magagawang mag-isa lamang. Sa wakas, sa mahahabang baitang na bato na nalambungan ng siksik at makapal na hamog, hinawakan ni Maria ang kamay ni Tomas at mumiti. Dinaglaon ay inorganisa ni Tomas ang isang ingranding kasalan para sa kanya. Matapos silang makasal, natuklasan lamang ni Maria na malakas at matindi ang pagnanasa ng asawa niya, kaya madalas itong nakakaramdam ng pagod. Nang mabuntis si Maria sa pangalawa nilang anak, hindi mapagsidlan sa tuwa ang lalaki. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon sila ng isang lalaki at isang babae, naging istrikto si Thomas sa kanyang trabaho, ngunit mapagmahal na ama't asawa sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng matinding bagyo at alon sa kanyang buhay, natagpuan din sa wakas ni Maria ang kapayapaan, kasama ni Thomas at ng kanyang mga anak. Ang kanilang maliit na tahanan ay puno ng tuwa-tawa, maiinit na salo-salo at mga mapagmahal na sulyapan. Natanto niya na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, ngunit ito ay ang pagkakaroon ng isang taong laging handang sumama sa kanya sa lahat ng unos, upang hawakan ang kanyang mga kamay hanggang sa katapusan ng kanilang buhay.